programmed machines na kahit sino ang iboto mo ang lumalabas abalos na minsan hindi nagre-rehistro ng sino mang senador. Yung iba naman bumoto ng 100 pero overvote na ang. Alam niyo mga kababayan, kaya nagluluko pag minsan yung machine, mga kababayan, tulad ko kanina bumoto ako. Nakita nyo naman, oh. Sabi nung teacher, dahil pentel pen yung ginagamit, kahit tuldukan mo lang daw, babasahin ng machine, mga kababayan. Kasi pagka binilugan mo kasing buong-buo, mga kababayan, kumakalat daw yung tinta. Kaya siguro, pag binasa ng machine, tulad na sinasabi ni Manang Aimee, yung mga sinasabi niya ngayon, kasi nga pagka binilugan mo, yung pinuno mo mabuti yung tinta, kumakalat. Kaya pag binasa ng machine, sumusobra. Tuloy po natin itong sinasabi ni Manang Aimee. Hanggang ngayon, umihirit pa. Tapos sa Calbayog, sa Samar, may sinasabi naman na pag bumoto ka ng mayor at vice mayor, automatic lalabas yung mga senador. Kaya medyo nakakatakot kasi ganyan yung storya. At ang balita sa Davao, pagkadami-daming mga machines na hindi umaan. Puro balita lang, mga kababayan, ha? Kaya eto nga, nananawagan po ako sa BEI. Maganda naman pagboto ko dito, very perfect naman dito sa Cabeza Lawag. Kaya lang, nananawagan ako sa mga botante pa itong hapon na ito na hanggang alas 7 kasi tayo, di ba? Very late tayo ngayon. Kung gano'n, pwede ba i-check ninyo ng maigi lahat ng gagawin, tignan ninyo ng maayos yung resibo ninyo, maging makulit kayo at mapansin at kailangan kung may reklamo, alam ko na bawal labas yung cellphone mo at kukunan mo, bawal yun, magagalit yung ating BEI. Pero kung magre-reklamo ka, may proseso. Sundan lang yung proseso, sabihin mo may reklamo ka, may disparity, pagkatapos papipirmahan ka. Kaya kinakailangan nandito sa atin yan. As we all know, it's the very first time that we have a new technology provider. Hindi na Smartmatic, yung hinihinalang Smart Magic dati. Ngayon, first time natin gagamitin yung Miru. Kaya hindi natin masyadong kabisado, mas modern daw to. Pero sa kabila nun, mas sensitive rin daw. Kaya narinig nyo mga babayan, sa bibig mismo nyo ng nagmula ni Manang Aimee na mas sensitibo itong bagong machine na ginagamit. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Pagka lumagpas yung tinta, kahit konti lang, nagluluko yung machine, mga kababayan. Kaya sabi nga nung BI, kahit tuldok mo lang, babasahin na ng machine. Kaya ito si Manang Aimee, umihirit na naman itong mga sinasabi niyang mga nangyayari sa ibang lugar, bali-balita niya. Ang ibig sabihin po niyan, chismis. Chismis lang yung resibo niya, mga kababayan. Kayo po malakaboto na kayo lahat, mga kababayan, dahil mamaya pagkatapos niyan, malapit na ang bilangan. Uuna na po natin yung mga DDS vloggers, mga kababayan. Dahil pag siguradong nangatalo yung mga kandidato nila, gagawa po yan ng mga istorya, mag-iiyakan na po yan. At sasabihin, mga kababayan, nadaya. Ayan, sigurado sasabihin nila mamaya yan pagka nagbibilangan na, pag natapos na yung botohan, nadaya daw sila. Mga kababayan. Kaya mga nagpapakalat ng mga fake news, nag-uumpisa na po sila mga kababayan. Nag-uumpisa na. Aminin nyo na kasi yung totoo mga DDS na yung Duterte tenyo, mga kababayan,
Malamang dalawa lang pumasok dyan. Ako, sariling opinyon ko lang to mga kababayan. Si Bongo lang ang siguradong papasok dyan. At si Senator Bato. Kaya yung Duterte 8 dyan, huwag na kayong mag-isip. Huwag na kayong mabahala. Huwag na kayong mamroblema. Napakaliit ng tsansa nyo para makapasok sa Magic 12 para manalo pag nagbilangan na yan, Kasi kahit marami kayong nakakaharap na tao, kahit na daang-daang libo pa yan, yung mga nakakaharap nyo sa mga political rally nyo, Akala nyo malakas kayo. Ang kailangan yung boto parang manalo. Mga 15 milyon hanggang 16 na milyon. Itong si Marcoleta para lang si kalakas-lakasan ng BBM Sara at para si Roque at si Gadon. Itong si Marcoleta, maswerte to pag nakuha yung boto ni Gadon tsaka ni Roque nung May 22 election, mga kababayan. Ngayon niya malalasap ni Marcoleta yung pagkakasabi niyang No West Philippine Sea. Ayun ang isang mas malaking nakasira sa kanya kay Marcoleta, yung sinabi niyang No West Philippine Sea. Tapos sasabihin niya pa doon sa mga pag nangungumpanya sila, baka daw yung mapalitan daw yung ating national hero na si Jose Rizal. Sabi niya baka daw si dating Pangulong Duterte ang maging national hero. Ito, sariling opinyon ko lang, hindi makakapasok si Marcoleta, walang pag-asa. Ang masarap niyan, mamaya pag nagbibilangan na, Kata nyo mga babayan sa Mindanao, napagulo sa bandang Mindanao. Nag-aaway, nagpapang-abot, may nagpapaputok ng baril. Nagpapakamatay kayo sa mga kandidatong panandalian tulong lang binibigay sa inyo. Mga hinayupang na yan, yung mga ginastos niyan, babawin din. Yung mga nagpabayad, wala na kayong karapatang magreklamo. Tandaan nyo yan. Mamaya magbibilangan na yan, Pagka hindi pumapasok yung mga kandidato ng itong mga PDP, itong Duterte 8, malamang, magsisiyakan na itong mga DDS vloggers. Ano yung pagsasabihin niya? Sasabihin, nadaya. Nag-uumpisa na, si Marlig, nag-uumpisa na sila. Nagpapakalat na sila ng mga highlights na mga pandaraya umano. Nagluloko muna umano yung mga machine. Number 1 yung mukhang bangaw na yan. Sunod sila. Ito si Ibanat Bay, yung mga banateros. Walang pag-asa. Yung mga ini-endorso ng mga banateros. Lalong-lalo na si Pastor.
Wala kayong bonus. Paano kaya kayo? Si Bongo lang. Kasi malamang si Senator Bato. Ang makakalusot dyan. Makapasok sa Magic 12. Ang problema lang, pag naglabas ng warrant of arrest yung ICC, kahit manalo si Senator Bato, baka hulihin ni General Torian. Hirap nun, nanalo ka pero nagtatago ka. Okay mga babayan, hanggang dito na lamang po. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe para updated po kayo. Susunod po nating talakayan ito sa nangyayaring eleksyon ngayong May 12. Mga babayan, mabuhay po kayo. Mabuhay po ang Pilipinas.